This is it at pupunta kami ng Cebu. Kasama ko si Mrs. Siyempre yung ating sasakyan. Iiwanan natin sa parking ng Terminal 3. Kung tawagin natin ay Park and Fly. Ayan o, naipark na natin yung sasakyan. Nandito na tayo sa pinakang rooftop dahil punong-puno ang parkingan. At napakaraming mga sasakyan na nakapark dito. Mga 3 gabi namin iiwanan ang sasakyan dito. At yun na nga, at ready na kami. Pumasok na kami sa loob kasama si Mrs. para makapunta kami ng Cebu. Ito yung first time na makapunta ako at first time din ni Mrs. na makarating ng Cebu. Kaya excited kami. Maraming salamat Uncle Ben sa pagkakataon na binigay niyo sa amin para makarating ng Cebu. At nandito na nga kami sa loob ng eroplano. Super excited kasi gusto namin maabot yung mga lugar na hindi pa namin nararating. Pasado alas 7 na kami nakasakay ng eroplano at umuulan sa labas. Ayan o. Mas matagal pa yung paghihintay namin kumpara sa paglipad nitong eroplano. Touchdown kami dito sa Mactan, Cebu Airport. Ayan o, ang ganda ng airport dito sa Mactan. Welcome Cebu. Pasado alas 8 na kami nang bumaba kami ng airport kaya madilim na. Dumaan kami dito sa isang mahabang tulay. Siyempre pumunta kami ng IT Park. Kasama namin sila ma'am. Napadaan ako sa Clay's Barbershop. Pinasok na rin natin ito. Agad naman tayong nakilala ng barbero dito. Yung iba medyo nagulat pa dahil hindi nila in-expect na nandito ako sa kanilang barbershop sa IT Park, Cebu. Siyempre nag-selfie kami dyan at nagbigay din ako ng sticker para sa kanila. Grabe itong barbershop na ito. Till 12 daw sila na magsasara ng hating gabi. Dahil hindi pa kami nag-dinner, kasama namin si Ma'am Jen ng Uncle Ben Barbershop, ang owner, at pumunta tayo dito sa kainan sa IT Park. Ang dami ditong pwedeng mabili yon. Kasama na din natin si CJ para pumunta rito at mag-dinner kami. Pagkababa namin ng airplane ay dumiretso na agad kami ng IT Park. Pagkagising namin sa umaga from aming tinulugan na hotel ay dumiretso kami sa location ng Uncle Ben dito sa Shopwise sa Basak, Cebu. Ito lang yung nag-iisang Uncle Ben dito sa Shopwise. Medyo nakakautal ng konti. Dumaan tayo sa back door o sa likod nito sa parkingan ng mga sasakyan. Ang pinakang main door nito ay sa harap. Kaya dito tayo dadaan. Daanan nito ng mga empleyado at saka owner. Kapag sila magpapark ng sasakyan, dito na sila dumidiretso para pumasok sa loob. Pagpasok namin sa loob ay talagang nagulat ako sa ganda ng shop ng Uncle Ben Barbershop dito sa Cebu. Super laki ng shop na ito. Ang ganda ng setup, ang laki ng waiting area, ang ganda ng spacing ng mga barber chair. Talagang magkakameron ng privacy ang lahat ng magpapagupit. Ayan ang owners, nakamaya natin si ma'am. Sila yung owners ng Uncle Ben Barbershop dito sa Cebu. At syempre ito yung pinakang front kung saan mag-e-entrance ang ating mga client, ang ating mga customer para magpagupit. Diba ang ganda? Napaka-simple ng barbershop na ito pero elegante yung dating. Nagkameron din kami ng konting meeting ng owners with me at nagkwentuhan saglit ng ilang minuto at syempre ay nagbarberto kami ng 4 na barbero nila. Ang ganda ng area na to kasi meron siyang laruan ng mga bata. Kapag may mga kasama kang anak na magpapagupit ay pwede. After na magkwentuhan kami at nagbarber talk, nag-break muna kami ng 12, nagkwentuhan sa labas habang naghihintay ng aming pagkain. At ito na nga yung Lechon Cebu. Talaga namang tingin ko pa lang ay napakasarap na. Ito yung pinakang lunch namin at natikman ko nga ito ay maanghang, swabing-swabe yung lasa. Kung merong unforgettable moments, ito naman yung unforgettable taste kasi talagang masarap ang lasa nito. After nyan, siyempre nagkwentuhan din muna kami at nagbigay din ng mga konting paalala kasama si ma'am. At nagpicture na rin kami sa labas kasama ang team ng Uncle Ben Cebu. After naming mag-lunch ay siyempre nag-demo na ako ng gupit para sa kanila. Pinakita natin yung mga gusto nilang malaman tungkol sa akin at syempre sila naman ay naggupit din para makita natin kung okay na yung kanilang mga gupit at kung meron pa silang kailangang ayusin. After nyan, syempre nagbigay tayo ng certification para sa mga barbero. Nagpicture din tayo kasama ang owner ng Uncle Ben Barbershop. At the same time ay binigyan din tayo ng appreciation bilang isang nag-mentor or nag-seminar sa mga barbero nila. After nyan, lumabas kami at syempre nag-dinner naman kasama ang buong team ng Uncle Ben Barbershop dito sa Cebu. Pinuntahan namin itong isang magandang place
para kumain, mag-dinner at mag-video okay na rin. Kinabukasan, nagkamera kami ng pagkakataon na makagala sa Cebu City. Ganon din sa Mactan. Ang inuna namin puntahan ang Taps, ang pinakamataas na bahagi ng Cebu para makita namin yung buong area ng Cebu. At nakarating na nga kami dito sa Taps. Ito yung sikat na pasyalan dito sa Cebu, isa sa pinakamataas na area or top view. Pinasok na nga namin yung loob para makita namin yung ganda ng loob nito. Dito yung entrance, may nakasulat na Taps at saka the circle sa tigkabilang side. Siyempre, nag-umpisa na kami mag-picture-picture dyan ni Mrs. Ayan, at tingnan natin itong overview. Makikita natin dito yung buong lungsod ng Cebu City. Matatanaw natin yung mga tulay na magaganda. Dalawang klaseng tulay, isang dati na or yung Sisalex na tulay. Ayan, oh. Medyo madilim lang ang langit kasi may ulanin. Yung ulap ay nagbabadya na babagsak ang ulan, kaya medyo maitim yung ulap niya, pero ang ganda ng tanawin dito sa ibabaw. Kaya unforgettable moment sa amin na makarating ng Cebu City. Siyempre, susulitin namin, akyatin namin hanggang sa pinakang ibabaw nito. Andito kami sa top view ng Cebu. So ito yung pinakang mataas na bahagi. Dito nakapag-video kanina. Galing ako dyan. And ito naman yung parang second floor niya na pinakamataas din. Ayan si Mrs. Ito ang Cebu City. Makikita nyo, ayan, no? Madilim lang yung panahon at medyo may ulanin kaya maitim ang ulap. So dito tayo sa pinakang top. O, diba? Ang ganda. Maraming salamat Cebu City sa experience. Siyempre, big shout out sa Uncle Ben. Maraming salamat po Ma'am Jen sa pagkakataon na tulad dito. Ayan. May mga next video pa tayong i-insert dito, kaya panoorin nyo hanggang dulo. Pangiti ma, picture yan. Eh, video pala. Okay. Ba't nagmura ka? Asar ka. Video yan. Yan. I-edit na lang natin. Viewing spot talaga itong lugar na ito ng Taps. Ang ganda ng place na ito. Makikita nyo sa ibaba, ang dami pang mga taong pumapasyal. Andyan yung area kung saan naabot natin. And then nakakita tayo ng barbershop dito, Top Barbershop sa IT Park, kasi dito yung parkingan ng mga sasakyan na pinuntahan namin sa Taps. Siyempre, pinasok natin sila, binigyan natin ng mga stickers at nagpicture-picture na rin tayo kasama sila. After nyan ay nag-grab na kami. Dumiretso na kami sa Mactan Shrine para makita namin ang makasaysayang lugar ni Lapu-Lapu kung saan sila nagbakbakan ni Magellan. Puntahan natin, medyo malayo-layo din pero hindi naman nakakainip dahil kakwentuhan natin yung driver. Ito yung lumang mahabang tulay ng Cebu ang dinaanan natin. Dito tayo dinaanan ng driver para makarating tayo sa Mactan Shrine sa Lapu-Lapu. Pagkarating namin sa lugar, isang simpleng plaza ang nakita namin at isang rebulto ni Lapu-Lapu na ito na pala yun. Dito na pala yung lugar na pinaglabanan nila. Dito tayo ngayon sa Mactan Shrine. Ayan, ayan kanyang rebulto. Dito talaga yung dating dagat daw ito area na to. So, titingnan natin yung area na. Nakasaad dito ang history ni Lapu-Lapu kung papaano nila nangyari ang labanan nila ni Magellan. Glorias Españolas. Panahon pa ng Kastila ito, lugar na ito. Ayan. Nag-video na rin kami ni Mrs. at syempre nag-picture-picture na rin kami dito sa Mactan Shrine. Pinuntahan din namin ang 10,000 roses. Hindi lang natin makikita yung liwanag nito dahil tanghali kami pumunta. Sa gabi daw ay napakaganda nito dito sa lugar ng Cordoba sa Cebu. Dumiretso na rin kami sa Magellan's Cross
At dinaanan namin yung Cecelex, isang napakagandang tulay at bagong-bago pa. Kaya napakaganda ng tanawin dito. Kaya hindi namin pinalagpas na makita yung kagandahan ng Cecelex na tulay na ito. Na pwede mong ihalin tulad sa San Juanico Bridge kung iyong titingnan, pero medyo maikli ito dahil tatawid lang ito ng Cebu to Lapu-Lapu. Kapag pumunta ka ng Cebu ay huwag mong papalagpasin na hindi ka makadaan dito para ma-experience mo itong mahabang tulay at mataas. Ang ganda nito. Diretso na ito dito sa may SM Seaside pag bumaba ka nito, tapos malapit na rin siya sa Magellan's Cross. Ang dami mga pasyalan dito na pwede nating puntahan. Kaya sa mga gustong pumasyal sa Cebu City, maglaan kayo ng mahabang panahon or oras or araw para mapasyalan nyo lahat ang magagandang historical place dito sa Cebu City at matikman nyo rin ang mga iba't ibang masasarap nilang pagkain na dito nyo lang matitikman sa Cebu. Meron din ditong ginagawa na parang MOA Arena, kalapit ng SM Seaside. Dito gaganapin yung mga malalaking event. Ayan o. At ang kalapit nito ay syempre ang SM. Pag-ikot namin ay nakita namin yung ganda ng tulay. Ayan o. Yung naka-curve na yan na parang rainbow. Yan yung dinaanan natin kanina. Isa sa mga tourist spot din dito sa Cebu. Nadaanan din natin ang Port of Cebu at iba pang mga makasaysayang lugar dito sa Cebu. Meron pa ditong isang lumang simbahan na nadaanan din natin. Ang dami rin mga turista. Siyempre nagutom kami ni Mrs. kaya kumain kami ng pinagmamalaki nilang larang or yung isda na sinigang na napakasarap ng lasa. Late na rin yung lunch namin kaya isinama na rin namin ang hapunan pagkain namin. Siyempre pagkatapos namin kumain ay pinasila namin ng Magellan's Cross, ang historical place ng cross ni Magellan kung saan dito raw inilagay itong mismong cross na ito. At safe naman dahil meron na siyang barcode, hindi na pwedeng lapitan. Napicturean lang at na-videohan natin ang pinakang loob nito. Ayan yung mga makasaysayang nakasulat kung ano ba yung history ng lugar na ito. Bago kami umalis ay nagpicture-picture muna kami ni Mrs. dito sa Magellan's Cross. Kasi kalapit din yan ang simbahan ng Santo Niño. Kaya tinignan namin itong place na ito. Binidyohan ko na rin para makita ninyo yung kung saan pwedeng puntahan ang Magellan's Cross dito sa Cebu. Back to Manila na tayo, kaya andito na tayo sa airport. Inagahan natin para hindi tayo mahuli sa flight. Maraming salamat sa inyong panonood.